Mga lugar na apektado ng ikinasang transport strike ng grupong Manibela, tinutukan ng Department of Transportation. Iba pang ahensya ng pamahalaan at local government units tumulong din na makapagbigay ng libreng sakay. May balitang pambansa si Gab Villegas ng PTV. Nakatutok ang Department of Transportation sa mga lugar sa bansa na posibleng maapektuhan ng 3-day transport strike. Ito ang buwelta ng grupong Manibela sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaugnay ito ng consolidation rate ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Sa unang araw ng tigil pasada, handa nang umalalay ang DOTR sa mga apektadong pasahero. Naka-monitor tayo, naka-standby tayo. Nandiyan yung mga buses ng MMDA para mag-provide ng libreng sakay. Kaya ang kagandahan kasi nitong ganitong sistema, makikita agad natin kung mayroong mga pasahero natin na magkakaproblema, nakadeploy yung ating mga buses in case na magkakaroon ng hirap ang ating mga kababayan sa pagsakay. Umagapay din ng mga LGU at iba pang ahensya para makapagbigay ng libreng sakay. Nag-deploy ang Quezon City ng e-trike para matiyak na may mga masasakyan ang mga stranded na pasahero. Ang Philippine Coast Guard nagbigay rin ng tulong para maibsan ang hirap ng mga commuter. Pinili lang naman ng MMDA kung saan sila naglagay ng mga bus para hindi maapektuhan ang hanap buhay ng mga hindi sumama sa strike. Again, hindi po namin dispatch o inaayos ang umikot dahil mas marami po yung hindi sumama sa strike na kung i-deploy po natin itong mga buses na ito, mawawalan po sila ng pasahero dahil ang tendency po ng mga pasahero ay kung sasakay sa libre. So kaya po tayo ay nagsisingle dispatch kung saan naman po kailangan ng libreng sakay. Bukas ang LTFRB sa pakikipag-usap sa mga transport group pero hindi mapapagbigyan ang hiling nilang itigil ang programa. Kasi pag nag-dialogue tayo at ang hihingin mo ay stop this, that's a major decision. Sa secretary ng DOTR, even up to the president, yan ang makakasagot yan. Kasi polisiya ng gobyerno yan, major transport policy yan, di ba? O ngayon, LTFRB cannot decide on that. Bakit? We are just implementing. Meron din transport groups na nagrally sa LTFRB, pero para ipaabot ang pagsuporta sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Kasama na riyan ang Pasang Mazda, Altodap, Akto, Bosina at Proda. Marami nang nakiisa sa programa at lahat kami ay nagsiservisyo na maayos sa ating mananakay. Ang aming sinasabi, ituloy ang programa. Kung may programa along the way, iyon ang pag-usapan ayusin. Pero ipatigil to, hindi po kami pumapayag dyan. Ayon sa LTFRB, aabot na sa higit 165,000 units ng mga public utility vehicles sa bansa ang nakapag-consolidate na. But take note, hindi lahat yan ay PUJ. Yan ay meron bus, UV, minibus. Pero majority nito, a great majority, PUJ. Kasi nga, meron consolidation. Ngayon, ano yung 43%? Yeah. Out of this, 43% ang compliant na. Ibig sabihin, na tapos na yung kanilang proseso. Tanong, yung po bang 43% na hindi pa tapos ang proseso, pwede po bang bumiyahe? Sagot, opo. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nag-apply na ng consolidation, the rights and privileges, meron ka na. Mula sa People's Television Network, Gab Villegas para sa Balitang Pambansa.